Hi guys! So, ito na yung part 5 ng my gallbladder surgery story. So, ayun na nga. Diba nga nanilaw na ako nun? Kasi nga, may nakabara siya dun sa may bile duct ko. And, ang option nila is agad na akong ma-endoscopy. Kasi para, yung endoscopy kasi may camera yun. Tapos, parang meron siyang pampitik para ma-wash out pababa yung mismong stone. So, ayun yung pagkakaalam ko. Tapos, sa mga nakanood na ng mini vlog ko before, yun nga yung sabi, 'di ba? Kaso nga, sabi ko doon sa dati kong vlog na tumagal ako ng ilang araw pa para maoperahan. Bakit? Kasi bukod sa public din yung hospital na pinuntahan ko, saka may coding sila kung talagang urgent na talaga to na maoperahan. Pero nung time na yon, wala akong lagnat, okay pa ako, as in, masakit lang yung tiyan ko. And sabi ko nga, parang di lang ako makapoops nung time na yon. And then, sabi ng doktor, sige, operahan ka na. Siguro araw-araw yun sinasabi ng doktor sa akin. And araw-araw din ata ako nagpa-fasting nun. Tapos bigla-bigla nilang kinakancel yung time ng opera ko. So, nag-isip na nga kami kung magpapalipat na lang ba ako ng hospital or hintayin namin sila. Kasi ang tagal eh. Saka nung time na yun, naninilaw na ako. Tapos, di naman siya masyadong halata. Medyo naninilaw pa lang. Ganon. Tapos may kumausap sa akin na assistant doctor. Korean siya. Tapos, sabi niya sa akin, eto may i-recommend kaming doctor or specialist para ma-endoscopy ka na. Ganon. Tapos, yung specialist na yun sa ibang hospital pa, as in private, ganon. Tapos, ano bang gusto nyo? Ililipat na lang ba kayo ng hospital or dito na lang din gawin dito sa hospital na to? Kasi kung ililipat pa kayo ng hospital, gagastos kayo doon. Kahit na naka-private na parang HMO kami ganon. Siyempre, may babayaran ka pa rin. Pero napag-decisionan namin na doon na nga lang sa public hospital kami magpa-opera or magpa-procedure ng endoscopy. Tapos pumayag naman sila if ever naman daw na hindi namin kayang bayaran kasi may mga choices sila doon. Or pwede kang kumausap regarding dun sa financial inemerot. Kasi 'di ba sa atin kapag kailangan may down payment ka kaagad lalo na kapag na-emergency ka. Pero dito walang bayad. So kapag pasok mo ng ospital, hindi mo muna iisipin yung pambayad mo, kundi kung paano ka gagaling. Parang yun muna yung may isip mo. And mahalaga nga sa kanila yung buhay dito, yung health. Ganun. Tapos, nung na-schedule na ako, kinabukasan, nagpa-procedure na ako. So, saglit lang naman yun. Wala pang 2 hours. Nakalawas na rin ako ng operating room or ng theater. Theater tawag nila dun. Sa kasi operating room, diba? Sa kanila dito. Theaters. So, para kayong mga actress. Charot. Basta ganun. Tapos, paglabas ko naman doon, yung na-feel ko, pagising ko, kasi medyo malakas din yung tama nung anesthesia. Kasi inispray siya sa bibig mo. Iba siya sa ibang anesthesia. Ganun. Tapos, nung pagkagising ko nga, medyo hilo-hilo ka pa. Di ka pa makasagot. Pero gigisingin ka talaga nila. Maniwala ka sa akin, gigisingin ka. Like, bumangon ka na dyan. Ganun. Tapos, edi okay na ako. Naramdaman ko lang masakit yung lalamunan ko. Kasi nga, di ba, pinasok ko yung mismong parang, siya, parang wire or tubo na pinasok sa bibig mo. Kaya masakit yung lalamunan ko. And, para siyang nanunuyo-nuyo.
Kaya pagkagising ko, pinapili nila kung anong gusto mong inumin. Water ba, apple juice, or ibang juice, ganon. Tapos ayun, ang babait nga ng mga nurse dun eh. Tapos after nun, actually umabot ako ng, may nagtatanong sa akin kung ilang days daw ako nun. So sa first ko na endoscopy ako, umabot din kami ng 5 days. Kasi nga, in-schedule pa ako and then naghanap pa kami ng specialist. And yung specialist na yon, magbabayad ka muna sa kanya or doon sa doktor na yon. Tapos saka lang nila i-schedule. And yung bayad mo naman doon sa specialist is mababalik naman yun sa'yo. Since 'di ba may private ano ka naman HMO na ganyan, insurance, health insurance, ganon. So mababalik siya. Pero wag ka umasa na buo pa rin yung makukuha mo. Kasi hindi na siya buo. Pero at least naibalik sa'yo kahit papano, 'di ba? Doon ang una namin binayaran, specialist. Tapos aside doon, siguro pag uwi namin, ang binayaran lang namin is mga nasa $200. 200 plus ganon. Pero matagal pa yun nabil sa akin. Pagka uwi, hindi naman agad-agad na nag-send sila na ito bayaran nyo to. Hindi ganon. 'Di ba? Ang galing 'di ba, guys? Parang nung umalis kami, parang hindi naman sila nanghingi ng pag uwi namin ng ospital, hindi naman sila nanghingi ng ito yung bayad agad. Ito yung kailangan nyo bayaran agad. Ganon. Walang ganon. Kaya maganda dito yung health system. Tapos, pag uwi namin, siguro lumipas pa yung mga ilang araw. Siguro mga 2 weeks. Bago sila nagpadala kung magkano yung babayaran mo. 'Di ba? Ganda talaga dito. Kaya dito na lang kaya. Charot. Anyway, after nun, bago kami umuwi ng ospital, sinabihan ako ng doktor na yung bato daw na naipit or nasa may bile duct ko daw ay hindi daw nila alam kung saan napunta. So, pwede daw na wash out daw ng katawan ko, ganun, bago ko ma-procedure ng endoscopy nun. Pero sabi ko nga sa inyo, mabuti ang Diyos kasi kung nung time na yon ay hindi pa rin ako na-schedule for endoscopy, baka naapektuhan na yung ibang organs ko. Kasi nga naninilaw na ako. Pero ang galing ni Lord kasi hindi ako pinaabot sa ganong stage. Talagang na-wash out ng katawan ko yung stone na maliit lang naman yun. Stone na yun. And then, sinabi sa akin ng doktor na pwede ka nang umuwi, nilagyan ka ng stent. So, nilagyan ako ng stent dun sa may bile duct. Kasi, meron akong isa pang stone na malapit lumabas. So, nasa may kanto siya, kanto ng bile duct ko pababa. Kaya, nagharang sila ng stent at para maayos yung daloy ng bile from liver to small intestine. So, sinabihan na nila ako na kailangan ko talagang magpa-opera kasi sasakit at sasakit pa rin to dahil may gallstone pa rin siya. Kung hindi man sasakit, malalaglag yung bato at worst thing, kapag nahawa yung ibang organ. Yun yung sabi ng doktor. And then sabi ko, baka pwede po na daanin na lang sa gamot. Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, 'di ba? Baka sakali pa po na kaya pang gamutin. And then sabi niya, wala tayong magagawa na walang ibang pwedeng gawin kundi operation. Girl, it's not end of the world. Yun yung sabi niya sa akin, bading. 'Di ba? Anyway, go for part 6.